Tayo mga Pinoy, hilig kumain. Nako. Hindi pa nga kami tapos eh. Kumakain pa rin. Uso ngayon kasi yung yung nakikita natin mukbang no sa mga social media, Nako. mga content Patok na patok. online. Pero ang mga kinakain natin, saan nga ba napupunta? At ngayon, malapit na ang March, pag-usapan natin ang colorectal cancer awareness. So ano nga ba ito, di ba? Isa nga po yan sa leading cause ng cancer-related deaths sa bansa. At ilang kilalang mga personalidad na rin ang tinamaan ng sakit na yan. Kabilang na sina dating Pangulong Cory Aquino, Pope John Paul II at former US President Ronald Reagan. Ayan. So ano nga ba itong colorectal cancer at sino posibleng tamaan nito? Yan ang ikukonsulta natin ngayong umaga dito sa UH Clinic. Makasama po natin si Dr. Joseph Roy Puentes, isang colorectal surgeon. Doc, good morning po. Good morning, Doc. Good morning sa inyo and good morning sa lahat ng mga taga-panood natin. Opo. Doc, ano nga ba itong colorectal cancer? Yeah. Iba ba ito sa colon cancer? Okay, as you mentioned, Sir Arnold, no, yung kanina na-mention mo is the third na most common cause ng cancer, sa Philippines. Oo. Ano, and fourth no, sa mga overall cancer deaths. Wow. No? So, abnormal proliferation yan kasi ng mga cells no, sa colon natin. No? If you can see, ito yung colon natin. Yan, ito yung small intestine natin. Ito yung large intestine. Yan yung colon natin. It's about 150 centimeters, mga 5 feet. Yung haba niyan. No? So, any abnormal growth dyan, we call it colorectal cancer. Kasama na po yung rectum. When we say colon cancer kasi, it's this part, no, yung colon. And yung dulo niyan, about 15 centimeters, yun yung rectal. No? Yun yung rectum natin. So, colon, and then you have the rectum. Okay. Overall, ang tawag sa kanya is colorectal cancer. Okay. Doc, may early signs po ba na pwedeng maobserbahan kung may colorectal cancer yung isang tao? Yes, ano, meron mga red flag na symptoms tayong mga tinatawag. Like? No? Mga very common dyan, of course, is yung dugo no, sa dumi natin. No? It can be very obvious o it can be occult, no? Yung mga hindi natin nakikita. Of course, yung mga unintended na weight loss, yung hindi naman intended na pagbaba ng timbang, no? Yan yung mga Mababawasan clues ka, na mababawasan, hindi ka naman nag-exercise, hindi ka naman nagda-diet, pero bumababa yung timbang mo. May mga subtle signs din na mga abdominal na mga discomfort, pasakit-sakit ng tiyan, mga ganyan, fatigue, no? Mga unusual na fatigue. But unfortunately, no, yung mga early na colon cancer, wala siyang manifestations. Okay. Tapos magiging ano na, parang stage Malala 4 na na siya. pala. And then once Stage na three. yun ang very unfortunate dyan, ano? Once na nagkaroon na siya ng simptomas, most likely advanced stage na siya. Oh no. Ngayon, saan po ba posibleng makuha yung sakit na ito, Doc? Okay, if we're going to talk about that, parang ano yan eh, meron niyang mga modifiable and non-modifiable na mga risk factors. No? So siguro yung mga non-modifiable probably is yung mga hindi na natin pwedeng mabago, no? Mga nasa genes na natin, Okay. mga bagay na namana natin, no? Sa mga magulang natin o kaya yung mga genetic makeup ba na tinatawag, no? Yung talagang flaws na sa ating mga genes, no? Para mag-ano. But meron din tayong tinatawag na mga modifiable na mga risk factors, no? Tulad ng sa diet, no? Yung sa lifestyle. Okay. Yung too much na mga process na mga Na pagkain, foods, yung mga ganyan. Hotdog. Of course, syempre alcohol, too yung much pa rin. alcohol intake. And of course, Nako. syempre smoking, no? So, smoking. Lahat Ay, yan isa pa pwedeng pala yan. mag-result sa mga kung ano-anong mga sakit, no? Including colorectal cancer. Yun. Sino ba high risk dito, Doc? Kapag tumatanda na ba, mas may chance magkaroon? May edad ba to? Oo, I mean, almost 90% yung medyo may edad ang afflicted dyan. But nowadays, we're seeing a lot of mga young, mga patients. Sa lifestyle na, those are mga tao na less than 50 years old. No? So every year, 1% ang tumataas sa mga risk na mga younger individuals natin. And probably because of yung mga lifestyle change, no? Yung medyo nag-a-adapt na tayo ng western na lifestyle. So, yun yung mga risk factors. No? Doc, ano yung mga test na kailangan gawin? Meron po ba mga test na pwedeng gawin para ma-detect Maagapan, early? no? Oo, kasi parang sinasabi nyo nga, parang pag nakita yung mga Advanced symptoms, na. advanced stage na. Mm-mm, mm-mm. Oo.
Okay, marami tayong mga tests and it can be divided into yung mga invasive at saka non-invasive. No? In terms of mga non-invasive method, ang mga very popular dyan is yung mga stool na mga examination. Okay. So, meron tayo dyan Kaya mga- dapat mag-submit lagi sa Oo, annual physical medyo exam, di ba? Hindi lang siya Minsan hindi yan. kaaya-aya, no? Kasi stool lang i-examinin mo. But certainly, yan yung mga test na ginagawa natin. It's non-invasive, papadala mo lang yung dumi mo. So meron tayo mga guayak test, yung mga fecal na chemical na mga test, no? And ngayon, meron tayong mga multi-targeted na rin na mga stool exam, na mga fit na mga DNA test. And yung mga invasive naman, ang gold standard of course dyan is yung colonoscopy na tinatawag. Yes. Colonoscopy. Meron ako ipapakita sa inyo. Sige po. So this is an example of a colonoscopy. So a colonoscopy is a video-based na test yan. So ginagawa yan of course sa endoscopy suite while the patient is under anesthesia, no sedation. So ito ang itsura actually ng normal colon through a colonoscopy. Kung titingnan nyo, very smooth, maganda yung mga ugat na nakikita natin. Wala tayong nakikita kahit anong umbok. Very smooth yan, no? And with a good bowel preparation, ganyan ang itsura ng colon natin. But ito yung mga gusto nating, ito yung nakikita natin kung may abnormal ang colon. This is an example. Parang may bubble. Ito, parang abnormal na growth yan sa colon. Pero This is what we call a polyp, no? Polyp, Nowadays, even with colonoscopy, pwede na natin ma-determine yan kung high risk yan for cancer or if it's harboring cancer or not. Hindi na kailangan i-biopsy. Kailangan pa din, but with the Pwede na technology alisin that yan. we have, pwedeng alisin yan with colonoscopy. And that's the great advantage ng colonoscopy is malalaman mo na kung meron o wala, and at the same time, meron ka ring opportunity to remove it. And then that will essentially remove yung risk mo for developing cancer. Because what we know is, yung mga ganito will develop into cancer in 10 years' time, no? Even earlier sometimes. Okay. Huling paalala lang po, Doc, sa ating mga kapuso, yung lifestyle at kung ano pa pwede para ito'y maiwasan. Maiwasan natin yan. Okay, so ang number one na inaano natin dyan, of course, is healthy living. Yan naman ang lagi na very important sa atin. Of course, high fiber diet, very important. No? Mga gulay. Which I know is very difficult nowadays kasi mga fast food, mga ganyan. But very important yan, no? To have a regular bowel movement. And of course, wala pa rin papalit sa advice natin na magpa-screen. No? Ngayon, ang recommendation is once you reach the age of 45, for an average individual, ibig sabihin wala ka namang family history ng cancer, or colorectal cancer, is kailangan natin na magpa-screen talaga or whatever way. But ang standard is of course colonoscopy. May fun run tayo, Doc? Yan, iniimbitahan ko po kayo, no? If you want to run for a cause, meron po tayong The Bowel Run. fun run, the Bowel Run po on March 9 sa Bridgetown, Pasig, no? Ayun. So, magbe-benefit po dito yung mga less fortunate natin na mga patients na merong colorectal cancer. Ayun. So, napakaganda po nito and March 9. Join na po, Ayan. join na Galaw-galaw po. Magkita po para tayo. di pumanaw. Okay? Tama. Maraming salamat, Dr. Joseph Roy Fuentes. salamat po. At yan, Thank susunod you, po, Doc. marami pa kami kukonsulta sa inyo dito sa UH Clinic. Magbabalik ang unang hirit. Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!